halos hindi makita ng ating mga mata. Laganap na pala ito sa tubig, hangin at maging sa alikabok. At ang matindi pa, nakita na rin ito hindi lamang sa mga isda, kundi maging sa dugo at utak ng tao. Parami na ng parami ang isinasagawang pag-aaral hinggil sa presensya ng microplastic at ang resulta po ay dumadami na at lumalawak na ang mga lugar at mga bagay kung saan ito matatagpuan. Tila hindi na raw mabubuhay ngayon kung wala ang plastic. Ayon ito sa mga madalas gumamit ng mga ganitong bagay, gaya ng mga naghahanap buhay sa palengke. Dito sa pagtitinda namin, syempre kailangan namin, ginagamit namin kasi dito talaga plastic. Kasi hindi naman to pwedeng papel or supot dahil kumakatas yan eh. Ginagamit talaga namin, gamitin namin talaga halos plastic. Ang grupong ito naman na naglilinis ng mga kalsada, maraming nakukuhang mga nagkalat na plastic. Karamihan yung mga filter ng sigarilyo, yung mga plastic cups, yung mga styro, yung mga plastic bag na kung saan tinatapon. Yun yung karamihan madalas na nawawalis po namin. Yung mga pinag-inuman ng mga milk tea, mga ganun, mga straw, balat ng candy, yun po yung mga common. Isa sa pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga siyentipiko ay ang pag-aaral sa maliliit na piraso ng plastic o ang tinatawag na microplastic. Isang umuusbong na polusyon na una nang natagpuan sa dagat, lawa at hangin maging sa mga bituka ng isda. Base sa isinagawang pag-aaral ni Dr. Hernando Bacosa ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology at ng mga estudyante nito, nakita nila na may microplastic na rin pala sa alikabok. Pinag-aralan namin kung may microplastic ba sa ating alikabok ng ating mga kalsada. So si Jeron po, pinag-aralan niya yung microplastic sa alikabok ng Iligan, yung kay JR naman, yung microplastic naman sa alikabok ng Metro Manila at Metro Cebu. Yung Manila, yung average niya per square meter is 140 microplastics sa isang metro kwadrado ng alikabok sa Manila. Yung sa Iligan naman, halos 40 microplastic per square meter sa Iligan. Sa Metro Manila, ang mga sample ng alikabok ay kinuha sa Quezon City, Pasay, Taguig at Maynila, habang sa Metro Cebu naman ay sa Pier at sa Apas sa Cebu City. May mga lugar na nakitaan ng mataas na bilang ng microplastic sa nakuhang sample ng alikabok. Now sa 8 po na mga sampling stations, kung uunahin po muna natin ang Metro Manila, ang pinakamarami po namin nakuha ng mga microplastics po sa kalsada po. Ito po yung mga plastic, mga maliliit po na mga plastic po na nakikita sa gilid ng mga kalsada. Kung sa isang square meter po, ang number of particles po na makukuha po, makikita po natin sa Taguig is nasa 272 na microplastics po. Sunod po dito is yung Manila na nasa 123 particles po per square meter. Now sa Cebu naman po, ang pinakamarami pong nakita po namin is sa may Apas, sa may Cebu City, which is 140 microplastics per square meter. Sinusundan po ito dun sa SRP sa Cebu City pa rin po na 103 na microplastics per square meter. Sa mga plastics po natin, ang marami pong nakita po namin is ito po mga polypropylene, mga polyvinyl chloride, meron din pong nakuha mga polymethyl acrylate. Ito po yung mga plastics po na mostly galing po to sa mga lalagyan po ng mga sisidlan po ng mga pagkain, and yung meron din pong nakuha na polyester na potentially po galing po sa mga damit po natin or mga textiles nito. Sa amin sa Iligan City po, may yung ginagawa namin, may 3 sampling station po kami. Ibali 3 barangay or sampling station na ginawa namin. Ito yung Barangay Tibanga, Barangay Palao at
barangay poblasyon po. At nag-focus talaga kami sa urban center po, sa sentro ng city. So, sa nakuha namin, ayon sa aming research sa Iligan City, may 265 microplastic particles na nahanap sa 3 barangay or station. At yung barangay Tibanga ang may pinakamataas na konsentrasyon na nagpakita ng malawakan na microplastic pollution sa road dust po. Dito naman, ang density, yung items per square meter po na natuklasan sa Tibanga is naka-average po ng 48.9 po, around 48.9 items per square meter. Sumusunod naman yung barangay Palao, which is 36, and then lastly, Poblacion po, which is 32. So, bukod pa dito, hinahanap namin yung color ng microplastic, yung shape, yung sizes niya, at yung polymer type po. Yung sa color naman po, karamihan ay blue fibers po na nakita namin, which is 90.7% sa natuklasan namin na microplastic, na may sukat mula sa less than or equal to 100 micrometers po hanggang 5,000 micrometers, or we can say 0.1 millimeter to 5 millimeters po. Ito ang unang dokumentasyon po ng microplastic pollution sa road dust sa Mindanao at nagpapakita ng widespread presence ito sa urban areas. Sa sources naman po, nakita natin yung blue, yung color niya, which is blue, yung shape niya, blue fibers yung nakita namin, most likely. Kasi yung shape kasi, merong natuklasan namin may fibers, fragments at iba pa na mga shape, pero yung fibers talaga ang nakaramihan nakita namin. So nakita namin blue fibers na microplastic, at ito may yung polymer type niya, polyester yung natuklasan namin na marami. Ito yung polymer type kasi, ito yung nagsasabi na anong posibleng main sources po na microplastic. Kasi yung karamihan na natuklasan namin, which is polyester po, na nagmula sa synthetic textiles. Kasi sa damit natin, yan yung karamihan na natuklasan namin sa study nito. At hindi lang synthetic polyester, merong iba pang polymer type na tuklasan namin, kasama rin yung ethylene propylene, ethylene vinyl acetate, at polyacrylamide po, na posibleng nanggagaling din sa sasakyan, mga vehicular sources po, at sa industrial sources po. Saan nga ba galing itong mga microplastic at paano napunta sa kalsada? Manggaling diba sa ating mga sa ilog, tapos pwedeng mapunta sa kanal. Tapos alam naman natin, pag pwede umaagos yung tubig sa ating mga kalsada, posibleng natatangay, tinatangay ng tubig ito at naaalod sa ating mga kalsada. Kaya pag natuyo naman yon, nagiging alikabok, so didikit yung microplastic doon. At pangalawa rin, yung mga microplastic sa hangin po natin, pag umulan, ito ay pumupunta sa ating sa lupa, kasama ng kalsada pag umulan. Natatangay ng ulan. Naaapak-apakan, nadadaanan ng mga sasakyan. Lumiliit po kasi ito na nagkakabitak-bitak po itong mga microplastics na to. And sa sobrang liit po nito, naghumahalo na po ito sa mga sediments po, or yung mga lupa po na nasa kalsada. So yung paghalo po niya, hindi natin makikita talaga siya na parang plastic na siya, kasi yung nakahalo na eh. And sobrang liit po nito, gaya po ng ibang alikabok, pag nahanginan po ito or nadaanan po ito ng mga sasakyan mabibilis, na nadadala ito sa hangin, and potentially po na nalalanghap po ng mga tao. Ayon kay Dr. Bacosa, may mga pag-aaral na rin na nagpapakita ng masamang epekto ng microplastic sa kalusugan ng tao. Alam nyo ba, may bagong study sa Amerika, lumabas 2 weeks ago, na in-examine nila yung mga microplastics sa brain ng mga patay. Then they found out na may mga microplastic na sa utak ng mga namatay na tao sa US. And then one thing that they found is doon sa may mga dementia, 10 times more yung microplastic sa brain. So suggesting na possible na may association yung amount of microplastic at yung dementia. Pero po ito ay kailangan pag-aralan, kasi nga yung microplastic po is an emerging, it's a relatively new pollutant na talagang
dapat pa nating pag-aralan kung ano talaga yung direct effect. Pero marami na kasi mga evidence sa ibang bansa. Sa ating bansa po, bali elementary, preliminary pa lang po yung ating mga pag-aaral. Sa isang pag-aaral aniya sa China, nakita na ang microplastic ay dinidikitan ng kolesterol kaya nagbabara ang mga ugat. They also found that some microplastic can also cause loss of memory and parang impaired learning ability. Ayon sa mga eksperto, kailangan pang paigtingin ang mga programa upang maiwasang kumalat kung saan-saan ang plastic. We are a small but terrible country in terms of plastic pollution. Kasi nga tayo yung pinakamalaking contributor ng plastic sa ating marine environment na nagagaling sa ating mga ilog. Kaya po, siguro we have to do something about it. Tayo po bilang archipelagic country, nakadepende po sa dagat yung ating kabuhayan. At huwag po nating hahayaan na pagdating ng panahon, mas marami na po yung nahuli at nakukuha nating plastic sa dagat kumpara sa isda. So, kaya po ngayon ang panahon na huwag na tayong magantay na lumala ang plastic pollution. Ito po ay kailangan ng pagbabago sa ating lifestyle o sa ating behavior, sa ating paggamit ng plastic. So kung ano man po ang teknolohiyang ating na-invento, o gaano man ang pulisiya, kung wala pong pagbabago sa ating ugali at sa ating environmentally friendly behavior, ay mahihirapan po tayo. So ito po ay kailangan po ng kooperasyon ng bawat Pilipino upang ma-enjoy din ng hinaharap na henerasyon ang malinis na kapaligiran at masustansyang pagkain dagat. Ayon po sa mga eksperto, maaari pang mabawasan o kaya ay mapigilan ang lumalalang epekto ng microplastic sa ating kalusugan at ating kalikasan. Ang kailangan lamang ay seryosong pagtugon ng bawat bansa at bawat isa sa atin. Ang microplastics ay matatagpuan sa hangin, tubig at sa ating mga pagkain. Paano nga ba tayo magiging ligtas mula sa mga microplastic? Unang-una, iwasan nating gumamit ng mga plastic containers. Mas maganda kung gagamitin nating storage ng ating mga pagkain, mas maganda ang mga alternatibo gaya ng mga wood, bamboo, at bakal. Kung hindi talaga may iwasan ng paggamit ng plastics, mas maganda kung gagamitin natin ito once lang at hindi na natin ito uulitin. Dahil mas dumadami ang microplastics sa ating mga pagkain kung iniinit natin ito sa microwave. Paano nga ba dumadami ang microplastics sa ating mga pagkain? Ayon sa American Chemical Society, nagkaroon sila ng pag-aaral kung saan kapag iniinit natin ang pagkain or ine-expose natin ang pagkain sa isang high temperature environment at nasa loob ito ng plastic container, mas dumadami ang microplastics dun sa pagkain na kinakain natin. Bilang mga Pilipino, kadalasan nating na-encounter sa mga pamilihan, inilalagay yung mga binibili natin sa mga plastic bags. Hindi natin ito maiiwasan, pero mas maganda, pagdating natin sa bahay, ilipat natin ito sa container na mas suitable for storage para maiwasan natin ang pagdami ng microplastics. Kung bibili naman tayo ng ating mga lutong ulam sa mga karinderya, mas maganda na magdala tayo ng sarili nating containers na hindi gawa sa plastic para maiwasan din ang consumption ng microplastics. Ang microplastics ay matatagpuan din sa ating mga water supply. Ngayon, paano natin may iwasan ang pag-consume or yung pag-intake natin nitong mga microplastics? Mas maganda kung maglalagay tayo ng mga water filtration systems sa ating mga bahay. Ang ating mga water dispensers ay may mga built-in na mga water filtration devices. Mas maganda kung magpapalit tayo ng galon, palitan din natin or linisin po natin ang ating mga water filter para maiwasan natin yung paglaganap or yung pag-increase ng microplastics doon sa ating mga iniinom na tubig. Kung may mga polisiya tayo o protocol sa ating mga lugar kung saan iniiwasan ng paglaganap ng microplastics, mas maganda sundin natin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga sustainable packaging. Tandaan natin, dumadami ang microplastics sa ating mga kinakain at iniinom kapag in-expose natin sa mataas na temperature ang ginagamit natin pangluto. Isa na dito ang mga electric kettles na gawa sa plastic. Kaya kung magpapainit tayo ng ating mga tubig, mas maganda kung gagamit tayo ng mga stainless steel na mga kettles. Tandaan natin mga kasambahay, kapag ang isang pagkain na kinakain po natin ay hindi processed, o kumbaga yung mabibili natin ng fresh, mas maliit yung tsansa na maka-intake tayo ng microplastics.
Kung gagamit tayo ng mga plastic products at hindi na natin ito gagamitin, ugaliin natin itong itapon sa maayos na paraan. Sundin natin ang mga protocols na ipinapatupad ng ating mga Waste Management Office sa kinabibilangan nating mga lungsod para maiwasan ang pagdami ng microplastics sa ating mga karagatan. Tandaan natin mga kasambahay, natural is always better than processed. Gilbert Gonzalez Jr., isang registered nutritionist dietitian and emergency medical responder ng UNTV News and Rescue. Kung nais nyo pa pong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe at huwag nyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Patuloy ang pagtugon ng ating mga kasama sa UNTV News and Rescue sa oras ng emergency. Narito at panoorin natin ang iba't ibang naging pagtulong ng aming mga kasama sa iba't ibang panig ng ating bansa. Karon from UNTV First Aid Provider, okay ra? Marso 18 po ng gabi habang nagro-roving po ang Team Davao ay tinawagan po tayo sa radyo upang rumisponde sa isang vehicular accident involving SUV at isang pampasaherong jeep sa Buhangin, Davao City. Pagdating po natin doon sa scene ay meron po tayong nakitang nakaupo na mga pasahero at atin nga po silang in-interview, inalam po natin ang sitwasyon, sino-sino ang mga pasyente. Meron pong isang pasyente na nagtamo ng sugat at pagdurugo sa ulo. Habang ang isa naman pong pasyente ay nagtamo lamang po ng sugat sa labi. At di rin nagtagal, habang nandun po tayo sa scene, ay dumating po agad naman ang isa pa pong responder at ang kanilang ambulance, ang Barangay Kabantian Responder, at sila po ang nag-cater doon sa isa namang pong pasahero na may sugat po sa labi. Yung pasahero pong may sugat sa ulo ay nasa mga 4 inches po ang laceration na tinamo na siyang nagdulot ng pagdurugo. Kaya yun po ang ating kinuna na mabigyan ng first aid. Sir, ay tutulog sir ha? Tulog sir. At base nga po sa aming pag-interview dito po sa ating pasyente ay tumama po ang kanyang ulo dun po sa headboard ng pampasaherong jeep na siya pong nag-cause ng laceration. Agad po nating kinontrol ang bleeding dito po sa kanyang ulo dahil yun po ang may malakas na pagdurugo. Napakahalaga po na maampat ang pagdurugo, lalo na sa ulo po ito nangyari dahil ilang minuto lang po na walang supply ng oxygen o hindi maayos ang perfusion o ang daloy ng dugo sa ulo ng isang tao ay maaari po niyang ikamatay o maaring magkaroon ng adverse effects po sa isang tao. Depende sa haba ng walang supply ng dugo ang ulo. Kaya ganun po ka-importante na unahin po talaga yon sa senaryong ito sa nangyayari sa pasyente na mabigyan po agad ng lunas ang pagdurugo sa kanyang ulo. Lagi po natin kinakausap yung pasyente po natin na pag-alaman po na may iniinda po siyang sakit sa leeg, meron din pong na-experience na panghihilo at hindi naman po siya nawalan ng malay pero meron din po siyang sakit ng ulo na iniinda. Aside po dyan, sa ulong bahagi ay may mga gasgas din po siyang natamo sa kanyang mga upper extremities. Binalot po natin ng thermal blanket ang pasyente po natin dahil napansin po ng team na siya po ay nanginginig at to confirm din po, in-interview po siya, talagang nalalamig po ang ating pasyente. At isa nga po yun sa ating expected sa mga ganitong senaryo po kung saan trauma ang naging experience ng ating pasyente. Yun po talaga ang magiging response ng ating katawan kapag po naka-experience ng trauma. So sa responde po ng team po natin, particular yung ating pong Team Davao, so kung makikita po natin, yung injury ng patient natin is mayroon po siyang bleeding sa may ulo. Ang area po ng ulo is very po crucial pagdating sa bleeding. Kasi po marami po tayo mga blood vessels or yung mga dinadaluyan ng dugo na
ito po ay very fragile. Ibig sabihin, madali po itong ma-break. Kaya kung makikita po natin sa responde po natin na ito, ay nag-apply po immediately yung ating pong team ng mga ways to control the bleeding. So isa na nga po dito is yung tinatawag natin na direct pressure. And then, naglagay po sila nung elastic bandage na usually ginagamit natin para po mapanatili yung pressure doon sa sugat nang sa gayon po ay yung bleeding po ay ma-minimize or mapastop yung bleeding. Isa sa importante na ginawa ng mga kasama natin is to control the bleeding. Dahil po pag ang bleeding ay hindi po natin na-control, ay maaari din po itong mauwi sa tinatawag po natin na hypovolemic shock or yung malabis na pagkaubos ng dugo. And kung mapapansin din po natin dito, naglagay po sila ng tinatawag po natin na thermal blanket, rescue blanket. So marami pong katawagan doon po sa medical device po na inilagay po nila. So ang purpose po nito is para po mapanatili yung body heat ng pasyente po natin. Part po siya ng management natin sa patient na nagkaroon po ng severe bleeding. Sumemplang ang isang motorsiklo sa corner BS Aquino Drive, Aguinaldo Street, Bacolod City, gabi ng March 18. Ayon sa rider, nawalan ito ng kontrol sa manibela dahil sa madulas na kalsada na dulot ng pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. Nagtamo ng mga gasgas sa kamay ang 41 taong gulang na rider. Basagan man, sir. Oo, basagan. Lagi yun, sir. Tulak mo sa siya. Babaw. Dala. Teka lang naman. Teka lang. Pagka naman sir, nagkakapag kung lang mo. Nakamo ko na, oh. Sa likod may sir, sa likod mo. Why, ma'am? Hindi man na patuwa pa man ang gumama. Hindi, agagina ka lang ng ilas. Ikaw tawag ng gumama. Hindi na lang Nangyari ang aksidente sa tapat mismo ng Police Station 2. Kaya naman kaagad na humingi ng tulong ang mga pulis sa UNTV News and Rescue Team. Aling ko sa Starbucks, bili ko nagagi sa ginanto. Nagpalik ko kung di wala, kaya matulong ko sa Banato. Paglabay ko sa Pining, kung lang nga siminto daw. Dito ko nag-slide, gin-try ko nga bato, ayaw makontrol ko. Kaso, nagamuna ng motor. Dito naging ko na tumba na yun. Kasi pagkatumba ko, nagbuan din siya, nagambaya-balance lang yung gano'n yung bangon. Kasi matindog, kaya tanig na yun mo. Kasi lang, ginabayan ako, tindog lang ko, okay ka na. Amo to na tindog ko dahil nga okay ko. Pero wala kang gigmi na, nasandadan or Wala nga, slide ng gitang oo, motor. Okay. Pag prino ko man, isa mo siguro sa pag-prino ko buro, nga nagwarik-warik man ang na out balance kasi wala mo sa control. Kaya mo ito na tumba ko na sudsugid. Pero okay naman. Kaya mo lang na yung gamot lang yun. Kaya mo nang nalampo sa akin na mo na. Dito po sa responde ng mga kasama natin from Team Bacolod, isa po sa mga naging management nila doon sa pasyente is nag-wound cleaning po sila or naglinis po sila ng sugat, particularly yung abrasion.
Ang abrasion po ay isa sa mga common na wounds na atin pong mga na-encounter. At ang importance po ng paglilinis ng sugat is para po maiwasan natin na meron pong maiwan na mga debris doon po sa injured site, nang sa gayon po ay bumaba din po yung chances ng pagkakaroon natin ng infections. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang pasyente na isang Grab driver. Sa halip ay nagpa-blatter na lamang ito para ipakita sa kanyang customer na pagdadalhan niya sana ng in-order na pagkain. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver upang makaiwas tayong maapektuhan ang ating kalusugan ng microplastic. Sana po'y wag din nating ipagkakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gawin. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama pa rin tayong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness para tayo ay maging ligtas. Ako po si Benedict Galasan, magandang umaga po sa inyo lahat.